Okay? Siya ang inyong pakinggan. Sino ang pakikinggan? Ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung kinikilala natin siya ang ulo, dapat natin, siya ang ating pakinggan. Kung minsan sinasabi natin siya ang ulo, pero may iba-iba pa tayong pinakikinggan. Meron pa tayong ibang sinusunod. Merong mga aral pa tayong tinatanggap na hindi naman aral ng ating Panginoon Jesucristo. So, ang tunay na kumikilala na ang ating Panginoon Jesucristo ay ang ulo ng buong katawan ay yung mga taong kumikilala yung sumusunod sa Kanya, mga utos, kagubilin, at mga aral. Sabi nga niya, ang tunay na alagad ko ay yung mga nananatili sa aking salita. So, sa pagpapatuloy na ating pagbasa, tuloy natin babasahin, sabi at hindi nangangapit sa ulo, yung ulo pong tinutukoy niya, yung ating Panginoon Kristo, nasa Kanya ang buong katawan na inaalalaya at nagkakalakip sa pamagitan ng kasu-kasuhan, mga lipid, ay dumalago ng paglagong mula sa Diyos. Okay? Ang paglago ng iglesia ay paglago dun sa kaalaman ng Diyos. Kung minsan nagtataka tayo bakit may isang iglesia na hindi lumalago. Kasi nga, yung iglesia yun ay hindi hitik sa mga aral ng Diyos. Pero yung iglesia patuloy na paglago. Hindi lamang po sa quantity, kundi sa quality. Yung po yung mga taong patuloy nag-aaral ng aral ng Diyos o salita ng ating Panginoon Kristo at patuloy na sila ay patuloy na lumalago. At ito isinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas na ang mga taga-Colosas ay sinasabihan din naman na sila ay mangapit dito sa ulo, at huwag silang mangapit sa mga turo ng mga Gnostics at ng mga Judaizers. Kasi kung silang church ay mangangapit sa turo ng mga Gnostics, ito yung tinuturing nilang ulo. Kung ang church na ito ay mangangapit sa mga turo ng mga Judaizers, ang church na ito, tinuturing nilang ulo ay yung mga Judaizers. Pero kung ang church na ito ay mangangapit doon sa tunay na ulo, sa makatuwid bagay ang ating Panginoon Kristo, natural, ito yung patuloy na church na lalago, at ito yung ito yung church na magiging matibay ano man ang pagsubok na kanilang sapagkat sinabi na ni Apostol Pablo doon sa mga una niyang talatang sinabi dito sa Colosas yung mga bagay na napag-aralan natin nung mga nakaraang linggo. Sinabi na nga na ang ating Panginoon Kristo tulad ng pagsisinungaling niya doon sa mga aral na sinasabi ng mga Gnostics tungkol sa pagka-Diyos ng ating Panginoon Kristo. Sabi ni Apostol Pablo, oo, nakikita natin siya'y nasa laman, pero bagamat nakikita natin siya'y nasa laman, ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos ay nasa Kanya. Bagamat sinasabi ng Gnostics na sila yung may kaalaman, knowledge, at sila yung may power. Pero, ang sabi ni Apostol Pablo, hindi kayo ang may tunay na kaalaman. Sapagkat ang tawag ni Apostol Pablo sa mga Gnostics ay knowledge falsely called. Ang tunay na may kaalaman ay ang ating Panginoong Jesucristo. Diba yung binasa natin sa Colossus chapter 2 verse 3? Tingnan niyo po natin, ulitin po natin ang pagbasa. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay gano'n, na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan, ng karunungan, at ng kaalaman. Nasa Kanya lahat. Nasa Kanya, in whom are hid all the treasures of the wisdom and knowledge. So, nasa Kanya lahat. Yung buong kapuspusan ng pagka-Diyos, nasa Kanya. Ang buong kaalaman at katalinuhan, nasa Kanya. Yung principalities and power, nasa Kanya. Kaya ang dapat lamang gawin ng church na ito, huwag nang makinig sa mga Gnostics
makinig sila sa ating Panginoong Kristo. At panghawakan nila na ang ating Panginoong Kristo ay ang kanilang ang kanilang ulo. Ibig sabihin ang kanilang ulo, si Kristo ay si Kristo mismo yung nangumulo sa kanila. Di ba kung natatandaan niyo sa chapter 1 verse 18, sinabi na rin niya ni Apostol Pablo, yung pagiging, sabi niya, hindi nangangapit sa ulo, yung tinutukoy ng ulo ang ating Panginoong Kristo sa 1:18. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, at siya ang ulo ng katawan. Siya yung ulo ng katawan, yung katawan tinutukoy sa makatuwid bagay ang iglesia. So ito yung katawan, at itong katawan na ito ay kumikilos sa pamamagitan ng pagsunod saan? Pagsunod sa ulo.